Let us open our Bible on Psalms 40, verse 11. Praise the Lord. Withhold not thou thy tender mercies from me, O Lord. Let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. Praise the Lord. Itong sinabi dito, withhold not thy tender mercies from me. Talagang ginawa ito ng Diyos. Hindi niya magpakailan pa man pinigilan ang kanyang tender mercies sa bawat isa sa atin. Talagang ginawa niya. Hindi niya ito gi-withhold, hindi niya ito kinansel. Talagang gumawa ang Diyos ng hakbang out of His mercies. Meron siyang ginawang hakbang in favor sa atin lahat. O Lord, let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. Minsan ang tao, pag merong isang tao na nanalo ng loto, ipalagay na lang natin, nanalo siya ng loto ng 141 million. Ano kagad ang magiging reaksyon ng madla? People are keep on wishing, lalo't na yung mga sugarol. Mag-wish sila. Sana. Ako yun, di ba? Para bagang they are being impressed and they are being, parang nainggit sila. Kasi biglang yaman eh. Ito, minsan, pag hindi natin laliman ng husto yung impact ng grasya ng Diyos at katotohanan sa buhay natin, akala natin mababaw lang. Akala natin simple lang yung ginawa ng Diyos sa atin. Akala natin parang ang idudulot nito, parang hindi natin kahanga-hangaan at hindi worthy na kainggitan. Yun ang akala natin, pero when in fact, higit pa ito sa isang tao na nanalo ng milyon-milyon ng loto bigla. Bakit? Unang-una, we are being pardoned, we are being yung tinatawag na absuelto sa ating kasalanan. At napakalaking ginhawa ang ginawa ng Diyos sa atin. Imagine, hindi na natin babayaran ang supposed na ikalawang kamatayan because the wages of sin is death. Yan lang ang ating isipin kung gaano kalaki yung nawala sa atin na ikakapahamak dapat. Tapos, kung tingnan pa natin yung magiging outcome, yung buhay na walang hanggan, na iyong tatamuhin sa buhay mo, lalo't na, malalaman natin na ganun pala ang idinulot ng kanyang grasya at katotohanan sa buhay natin. So dapat ito kahanga-hangaan, dapat ito kainggitan ng buong mundo. Kaso nga lang, binulag ng dyablo yung mga isip ng tao sa kakulangan ng kanilang pananampalataya sa katotohanan ng Diyos. Kaya hindi gaano nilang nasisilayan. Pero para sa atin, na natili sa kanyang katotohanan sa banal na salita, dapat daman natin at dapat nakikita natin ano ang privilege na dumating sa buhay natin. Kaya sinabi dito, let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. Yung kapatawaran, yung kabanalan, kabaguhang buhay, dapat ma-preserve ito sa buhay natin. Hindi na ito dapat mawala, hindi na ito dapat mag-turn into useless. Nababalik na naman tayo sa kasalanan. So maging useless. So kailangan ma-uphold ito. Kailangan ma-preserve talaga ito. Kasi yung truth na yan, yan talaga yung naghatid sa atin ng dakilang kaligtasan. Alam mo, minsan may mga na-interview na mga nanalo ng loto. Umabot ng 141 million yung kanilang napanalo. In-interview sila. Ay, sir, once upon a time, kayo yung nanalo. Kumusta ang buhay mo ngayon? Balik pa rin sa kapobrihan. Bakit? Saan napunta yung pera? Balato. Yung mga sugarol ang hingi ng balato. Alam mo naman, 141 million, dali man lang yan gastusin.
Ano pa? Sugal na, sugarol eh. Natalo. Halos walang naiwan. Hindi na nabawi yung 141 million para lang bula na naglaho. Samantalang itong grace and truth na hatid ng Diyos sa atin, papakinabangan natin ito. Hindi na matutunaw ito. Hindi na ito mawawala sa buhay natin. So dapat talaga natin yan idalangin. Kaya anong sinabi dyan sa Psalm 69 verse 13? Praise the Lord. But as for me, my prayer is unto thee, O Lord, in an acceptable time. O God, in the multitude of thy mercy, hear me in the truth of thy salvation. Yan. Minsan, ang strategy ng mga negosyo ngayon, pag makita mo yan sa mall, meron silang mga products na pinipresent na gamit sa buhay ng tao. Gamit masyado yan sila. Di yan sila maggawa ng mga demonstration ng product nila na hindi useful sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. O kaya, simple lang, yung bairan. Alam mo yung bairan? Yung hasaan ng kutsilyo. Yung dalawang gulong na pinagdikit nila na merong parang bato. Iganon mo lang yung kutsilyo. Perfect yung pagkahasa. Tapos magkuha sila ng papel, ganunin nila. Tabas. O kaya vacuum. Mag-demo yan sila. Maliit lang na unit, pero sumisip-sip ng mga bato na maliliit. I-demo nila yan. Yung mga tao na necessity, ma-attract sila, parang gusto na silang bibili. Maliban na useful yung mga products nila dyan, meron pa silang promo. Anong style ng promo nila? Sir, ngayong araw lang na ito, ang promo namin, 50% discount. Today lang, sir. So yung mga tao na manghinayang na hindi bibili, bukas mahal na, 100% na yung presyo, bibili yan. Dahil lalo't na kailangan nila yung gamit. Bili. Balik ka doon bukas, the same promo. Sabihin mo, sir, sabihin mo kahapon, last day na yun. Kung maingay, sir, strategy namin to para ang mga tao, lalabas talaga yung pera na tinago kasi last day. Ganon din sa kaligtasan natin. Praise the Lord. Kailangan sa kaligtasan natin, i-avail natin ito in an acceptable time. Merong acceptable time na ibinigay ng Diyos na ma-avail natin itong dakilang kaligtasan ng ating buhay. Kaya anong sinabi dyan? Psalm 69:13 yung binasa, basahin ko ulit ha. But as for me, my prayer is unto thee, O Lord, in an acceptable time. Kasi darating ang panahon, hindi na maging acceptable yung moment. Tapos na eh. Tapos na yung promo eh. Tapos na yung tinatawag ng Diyos na offer niya. Merong lapse yan, maglalapse yung time. Sino dito sa Bible na parable ni Jesus, naglapse yung time, yung privilege niya na dapat siyang maligtas, hindi niya gigrab. Namatay siya ngayon without doing such move. Pagdating niya doon sa impyerno, nag-move siya. Inutusan niya ngayon si Lazarus na naligtas. Father Abraham, please ask Lazarus to dip his finger in the water and let him drop it to my tongue. Napakainit dito. Sabi ni Father Abraham, yung taga dyan, hindi makapunta dito. Yung dito, hindi makapunta dyan. Merong gulf na tinatawag. Merong malaking gulf barrier. Doon niya napagtanto na hihingi siya ng tulong, ng privilege, ng favor sa Diyos. Hindi na pala magagrant. Naglapse na yung time eh. Kaya sabi ni Father Abraham, kasi nung nandoon ka pa sa lupa, you enjoy your life. Meaning to say, ang gigrab niya, yung temporary enjoyment. Ito si Lazarus, nagtiis ito. So pag sinabing nagtiis ito,
Ang tao hindi magtiis, hindi maghinto sa paggawa ng kasalanan. So spiritually, ito si Lazarus nagtiis dahil priority niya ang spirituality niya, yung latter end, yung mensahe kagabi. Kaya siya na naman ngayon mag-enjoy. So, sa buhay natin, merong acceptable time na ma-avail natin yung grace and truth. Dapat natin i-avail yan. Huwag nating hayaang mag-lapse ang time na yan. Basahin natin anong sinabi sa 2 Corinthians 6 verse 2. Praise the Lord. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Yan. O yan na yung itinakda ng Diyos na accepted time. Papakinggan ka ng Diyos. Tingnan mo yung magnanakaw sa cross. Habang humihinga pa siya, ay narinig niya yung mensahe ng ating Panginoong Kristo sa kanyang first saying. Sabi ni Lord Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Ay narinig ng magnanakaw. Merong offer na forgiveness. Merong promo na forgiveness. I-grab niya kaagad yun. Sabi kaagad niya, nagpakita muna siya ng reaction doon sa kanyang kasamahan as an indication of humbleness, acknowledging the truth. Sabi niya, "Hoy, huwag kang magsalita against sa taong ito. Itong taong ito, hindi karapat-dapat kasama natin dito. Righteous ito. Tayo ang dapat mamatay dito dahil tayo yung totoong makasalanan." So upon acknowledging his sin, it is being considered by God, by our Lord Jesus Christ, that this man humbled. This man repented. Gigrab niya kagad ang opportunity habang buhay pa siya. Pag sabi niya, Lord, remember me when thou comest into your kingdom. Alalahanin mo ako pag pupunta ka na sa iyong kaharian. So this man believed about the kingdom of God. This man believed that Jesus has the key to anyone to let you in the kingdom of God. So may faith siya. Praise the Lord. Sabi ni Lord Jesus, na-feel ni Jesus na appreciated yung truth of God. Appreciated yung kanyang sinabi, first saying. O di ba kaagad-agad nag-take effect sa buhay niya? Sabi ni Lord Jesus, today, thou shalt be with me in paradise. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Because that day, mga matay naman sila. O kaya, nag-lapse yung time, yung isa hindi naka-avail, hindi siya nag-move kaagad-agad while the grace and truth is still available, while the promo is still there. Yung isa, gi-avail niya habang buhay pa siya. Yung isa habang buhay, failed to avail. Hindi man nag-move siya, hindi man siya nag-repent, hindi man siya nag-execute ng faith. Kaya sa buhay natin, itong grace and truth na dumating sa buhay natin, i-avail natin ito in an acceptable time. Kailan ba acceptable time na yan? Habang nabubuhay tayo, habang magagawa pa natin ang pagkilos. Basahin natin anong sinabi. What part of our life that we have to maintain for this purpose? Basa, Psalms 43, verse 3. Praise the Lord. O send out thy light and thy truth. Let them lead me, let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles. Yeah. So there is a proper venue. Merong proper venue na itinalaga ang Diyos na doon natin maririnig at doon niya ilalabas yung light and truth. Tabernacle. Ito na. Holy hill. Ibig sabihin holy hill, holy place. Ibig sabihin niya, nandyan yung presence ng Diyos. Not meaning to say the karatula of the church, it doesn't matter. But pag sinabing holy hill, where the Spirit of God
nandyan, and there is freedom, there is liberty. And remember, liberty or freedom, it is always connected with the truth of God. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, if ye continue in my word, then ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So ibig sabihin yan, the word of God, the proper venue for the word of God to be sent out, and the light of God in His tabernacles, in His holy place. O kaya, kabahagi na natin ang pag-maintain. Kasi, kung tanungin ko si Brad Silio at saka si Sister Ending, kailan ba sila dibdiban na naniwala sa Diyos at nagrepent at tumalikod sa kasalanan? Taod-taod na po ba to? Tanungin ko yan si Sister Linlin, dalaga pa yan. Nandun kami sa Dunya Luisa, yun yung, ano pa yan? Doon pa yan sa Mapol. Doon siya naprehan ni Pastor Samuel Gabriel. Taod-taod na yun. Ganon din si Brad Samuel. Sa Malaysia siya na-save sa ministry. Tagal-tagal na rin yun. Si Sister Susan, anong taon pa yun yung malapit sila mahulog dyan sa ulas. Nandoon pa tayo sa Atina. Matagal na yun. 90s pa yun. Pero, nung naligtas tayo sa panahon na yun, instructed tayo ng Diyos, go and sin no more. Now, sa taon na yun na lumipas, how did we maintain the sanctification and the salvation if in case Jesus will come or we shall die? Paano natin na-maintain? Di ba connected ang tabernacle, connected ang sanctuary, dahil nandyan yung Word of God na nagsusustain sa atin to maintain it. Tama yung sinabi ni Jesus, continue in my word. Patuloy tayo. Kaya sa buhay natin, bilangin natin na napakalaking privilege na dumating sa atin ang grace. Grace means you are entitled to be forgiven. Truth, that is to preserve your life forgiven. Yung napatawad na buhay at hindi na alipin ng kasalanan. Truth, that will maintain and preserve you until the end. Praise the Lord. Kaya napaka-importante ang dalawang bagay na yan. So, basahin natin what resulted pertaining the truth. Psalms 85 verse 10. Praise the Lord. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Yan. These are the so-called equivalent or the so-called yung kapantay. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. So ito yung result ng truth. Righteousness and peace. Ito yung result ng mercy. Righteousness and peace. Hindi pwede dumating ka sa natanggap mo yung mercy ng Diyos to be forgiven, nalaman mo yung katotohanan, tapos wala ka pa ring righteousness. Wala ka pa ring kapayapaan sa buhay mo. Kasi still, you are in the bondage of sin. Still, you are a doer of iniquity. So, wala yung righteousness, wala yung peace. Bakit? Ano pala yung nangyari sa mercy and truth sa buhay mo? Hindi mo gi-grab. Hindi mo gi-move. Hindi ka nag-move ng appropriate move para ma-avail mo. Hindi ka nagpatuloy sa salita ng Diyos. Gidisregard mo yung lahat ng mga pag-exhort sa buhay mo that you must continue in the Word of God. You should go and sin no more. Ang akala mo lang, yung doktrina ng ibang mga grupo ngayon, basta ma-receive mo lang si Jesus, automatic yan, eternal salvation, eternal security yan, 100% na yan. No! Kailangan ang resulta, righteousness and peace. Righteousness, dahil nagpatuloy ka sa salita ng Diyos. Peace, dahil hindi ka na nasumpungan gumagawa ng kasalanan. Because there is no peace to the wicked. There is no peace to the transgressor. May peace ka na. So, dahil ginamit mo yung moment sa buhay mo, ang pagpatuloy sa salita at pagsunod po nito. Tingnan mo yung si Lord Jesus, yung buhay na Diyos, na Spirit, na nandoon sa langit.
Paano siya nag-transform? At anong hinatid niya sa lupa? Basahin natin. John 1:14. Praise the Lord. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yan. The Word, which was God, made flesh, dwelt among us. We beheld his glory through the gospel. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Puno. Ang pagpunta ni Jesus, tingnan mo yung mga disipulo na init masyado sa mga taong hindi naniniwala kay Jesus at hindi tumanggap. Mainit masyado ang dugo nila. Sabi ng mga disciples, Lord, magpaulan ka ng ng apoy sa langit, katulad sa ginawa ni Prophet Elijah. Anong sabi ni Lord Jesus? Di ba? Sinaway niya. What kind of spirit ye have? Ano meron kayong spirito? The Son of God came not to kill, but to save. Di ba grasya yun? Ang kanyang main purpose na pumunta dito, hindi para ipahamak at patayin ang mga makasalanan, but to save. Grasya yun. Nagbigay siya ng grace period. Pero kung ikaw makasalanan ka, hindi ka naman nag-grab sa promo, hindi ka naman nag-grab sa acceptable time, ay useless din yung grace na yan. Kaya sabi ni Paul, receive not the grace of God in vain. Kaya ang ginagawa ng Diablo ngayon, kung maaari yung grace na yan, i-twist niya para hindi ma-avail ng tao ang kaligtasan. Ma-misconcept or interpret nila. Grabe ang masamang espiritu. Pero para sa atin, no, do not misinterpret the grace of God. Kailangan maghatid yan ng righteousness and peace sa buhay mo. Yung teaching us to deny ungodliness, worldly lust, and we should live soberly, righteously, and godly in this present world. That is what the grace of God taught us. Yan yung nagtinuro sa atin, yan yung hatid. Si Moses, anong dala niya? Batas. Si Jesus, basa? John 1:17. Praise the Lord. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Yeah. Ang batas gawas dinala ni Moses. Pero si Lord Jesus, anong dala niya? Grace and truth. Grace giving opportunity for all people to be forgiven. But if you will not repent, forgiveness cannot be availed. Katulad sa magnanakaw. Yun lang nag-repent, naka-avail sa forgiveness and salvation. Yung isa, hindi na-avail kasi walang repentance. Kaya dapat natin talagang unawain ang husto. But grace and truth came by Jesus Christ. Truth, the Word of God. Yan yung maghatid sa atin ng freedom from deception, the deception of Satan, freedom from the bondage of sin, freedom from all being worker of iniquity. Mapalaya ka na. You are no longer servants of unrighteousness, ungodliness, worldliness, but you are servant of righteousness and God. Yan ang hatid ng katotohanan. Kailangan natin ma-avail yan. Use it. How? Continue in His words. Not only continuing coming to the church, reading the Bible, but continue to walk the Word. Ilakaran mo yung salita. I-apply mo sa buhay mo. Kaya, ang ating Panginoong Kristo, finally, nagbigay na siya ng hint, nagbigay na siya ng guidance sa atin para makarating ka talaga sa kaharian ng Diyos. Anong gawin natin? Basa. John 14:6. Praise the Lord. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yes. Use the way. Bakit? Only Jesus fulfilled
the law perfectly. That is why He is sinless. And He was sinless nung nandito pa siya sa sanglibotang ito. Siya yung way. Siya yung sundin natin. Let us mangikot ito kaki tuwan Jesus. Let us follow the footsteps of Jesus Christ. I am the way, the truth. Siya yung katotohanan na naghayag sa atin. Ano ang dapat nating maintindihan, anong dapat natin malaman. He will not tell us lies, but the truth. And the life, siya mismo yung buhay, nasa kanya yung susi to obtain life eternal. No man cometh unto the Father but by me. So use the truth, walk on that way, and believe Jesus. How do you believe Jesus? Eat His flesh, drink His blood. Anong ibig sabihin yan? Be influenced with the life of Jesus. Ipamumuhay mo yung naging buhay ni Jesus, nandito pa siya sa sanglibotang ito. So, anong ibig sabihin? Ano bang buhay ni Lord Jesus Christ? He exposed the sins of the world. He showed the obedience of the Word of God. Yan ang pamumuhay ni Lord Jesus. So, ano ngayon ang magiging reaction ng mundo? Jesus was hated. Jesus was stoned. Jesus was charged with all manner of evil characters. Tawagin siyang Beelzebub, Prince of the Devil, tawagin siyang blasphemer, tawagin siyang... Ang reaksyon ng mundong ito, pag magtayo tayo sa salita ng Diyos, hindi mag-conform sa mundong ito. It will never coincide with the ways of the world, but it go against the ways of the world. Kaya magkakaroon ito ng faction. Ang sanglibutan led by the devil, the old serpent, the dragon. At gusto ng ating Panginoon Diyos, ang tao must fight against. Tapos yung dragon naman will fight against us para tayo pahamak. Yan yung truth. Basahin natin yan. Genesis 3:15. Praise the Lord. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Yan. This was the statement of God to the old serpent. Ang statement niya sa lalaki, statement niya sa babae, then doon na sa serpent. Anong sinabi niya? I will put enmity between you and the woman, between thy seed. Meron din palang seed itong old serpent na ito. Meron din siyang mga products na mga na-deceive niya. And her seed, mga anak ng babae, this is human race, it shall bruise thy head. That must be the step, the move we have to do in the presence of the serpent. Puksain mo na yung ulo niya. Meaning to say, huwag ka magbigay ng pagkakataon sa serpente na yan na ikaw maunahan. Matuka ka sa pagkakasala. Madeceive ka sa deception niya. Huwag mo ngayaan yan. Gamitin mo yung truth of God. Gamitin mo yung word of God para maano mo siya. Tapos, vice versa. And thou shalt bruise his heel. That is the truth. Satan will not hesitate kagatin yung paa mo for you to die in the spiritual death. So, magkaroon ng faction. Ang mundo led by the dragon, the old serpent, the devil, at ang salita ng Diyos led by God. Kailangan magsagupa talaga yan. So we have to execute the justice and judgment using the word of God. Do not let the serpent bruise you by sin. Tayo ang magpatay sa kanya using the word of truth. Praise the Lord. Yan naman lang talaga ang pamaraan, di ba? Si Jesus was brought by the spirit of the devil and he was tempted 3 times. Anong ginamit ni Jesus? Out of 3 temptations na ginawa sa kanya,
Isa lang, ito lang. Word of God. Gumamit sana si Satanas ng Word of God para i-tempt si Jesus. Sinaway siya ni Jesus sa Word of God. Kaya dapat mas marami tayong alam, dapat masurpas natin si Satanas sa kaalaman sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi, baka lukuhin lang niya tayo. Kaya ganun ka-importante, kayo naman nanamba dyan. Kailangan enough ang inyong knowledge sa Word of God. Praise the Lord. Maliban na nakikinig kayo sa salita ng Diyos, you must have self-study. Kailangan personal, actual mong studihan ang salita ng Diyos. Noon, bago pa ako sa Holy Place, si Pastor Samuel Gabre, pag mag-preach yun, parang Armalite yun. And sometimes, hindi na niya mapababasa yung mga lumalabas sa bibig niya. Ang alam ko lang na mga verses na pinipreach niya, pinapabasa niya. Nililista ko. But, yung mga lumalabas sa bibig niya, hindi niya na nasabi ang verse. But I discovered, nung nag-study na ako ng salita ng Diyos, ay, ito yung sinabi ni Pastor. Pero hindi naman niya sinabi ang verse. Maya-maya, ay, ito yung nasabi ni Pastor. Hindi naman niya pinabasa. So, ibig sabihin yan, puno yung kanyang isip puso sa salita ng Diyos. Kaya lumalabas. Ikaw ngayon na nagbabasa, alam mo, yung tao na yan, nagsasalita yan ng katotohanan sa salita ng Diyos. Para kung nag-iisa ka, tuksoin ka ng dyablo, kaya mo siyang anuhin. Naranasan ko nang mag-isa. Malayo sa mga membro. Nung napaalis ako doon sa Manila, advance party. Si Nanay Glo naman, tsaka si Sister Lane na kasama ko, nagbiyahe doon. Layo nila, Pampanga sila, minsan nasa Tondo, sa relatives nila. Ako nasa Quezon City. Yung kasama ko naman si Inting, nag-give up siya sa kanyang misyon. Bumalik. Parang hindi nakatagal ba. Ako na lang isa. Dahil sa Word of God na na-stored sa puso ko at sa isip ko, yun yung naka-cause sa akin to survive. Yung sinabi ni Brother Barbol pa sa akin, Chit, balita ko, ma-assign ka sa Manila. Alam ko ang Manila, ano yan, dahil dati ako doon. Yung mukha mo, hindi ako maniwala na hindi ka magkasala at hindi ka matukso doon. So, para bagang ini-estimate niya yung aking pagkatao na hindi makapagpanindigan. Wala akong sinagot sa kanya na hindi ako matukso, hindi ako magkasala. Wala akong sinagot sa kanya. Ang akin lang doon, yung salita ng Diyos. Ito yung aking tanging armas na panghawakan ko. Sakaling matuloy man ako ma-assign doon, meron pa akong pag-asa na makapanindigan. Ito na, word of truth, salita ng Diyos. Totoo. Minsan ano ko yung mga testimonies ko na experience ko doon. Word of God lang ang nakapagbigay survival sa buhay spiritual. Kaya ganun sa buhay natin, yung word of truth na yan. Napaka-importante yan, magpipreserve sa atin lahat. Tapos, ikaw na sumusunod, i-bless ka ng Diyos. At kung mag-produce ka pa ng mga marami pang kaluluwa from your family, from your relatives, kung sino pang mga tao, third parties, na hindi mo kaano-ano. Pag naniwala sila sa iyo, kasama yan sila sa blessing ng Diyos. Basahin natin. Bakit? Genesis 22:18. Praise the Lord. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Yan. What do you mean in thy seed? In thy seed, that is out of his body. So dahil nag-obey si Abraham, yung kanyang magiging produce, na ipoproduce na tao in his, sa buhay niya, mabibless din. For what reason? Because you obeyed my voice. So tayo, pag magsunod tayo sa Diyos, ibibless tayo ng Diyos, at sino yung maniwala sa atin, ng sino man, family natin, saan pa man, ibibless din sila ng Diyos. Kaya, the truth, the Word of God, obey, and God will bless you. At yung iyong binhi na
magpapasakop sa iyo na katotohanan na iyong sinusunod. Kaya sa buhay natin, tandaan natin ito, grace and truth, ang laking hatid sa atin. But remember, do it in acceptable time. Praise the Lord. And the acceptable time is not tomorrow. It's not next year, next week, next day. The acceptable time is now. Today is the accepted time in the day of salvation and the day of decision. So pag nakapag-decide ka ngayon to obey the truth, at kung meron pang bukas, continue. Basta meron pang today, patuloy. Praise the Lord. Mag-lapse na itong today, the following day, another day, tuloy pa rin sa salita ng Diyos. Bakit? Pag tayo ay madatnan ng panghihina at huminto at binigyan natin ng pagkakataon makapasok na naman yung kasalanan sa buhay natin, wala. So saan tayo ngayon dyan? I-maintain na natin yung grace and truth sa buhay natin. Yung acceptable time para gawin mo yung truth na magpapalaya sa atin sa lahat ng pagkabinihag sa kasamaan. Last verse, pakibasa. Romans 5:21. Praise the Lord. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Praise the Lord. Kung ang kasalanan pinaghaharian papunta doon sa kamatayan, pag ang kasalanan pumasok uli sa buhay mo at hindi mo na-resist, maghahari yan sa buhay mo, papunta ka sa kamatayan ng ating kaluluwa. At ganun din, ang grasya, kapag ito'y maghahari, anong grasya na yan? The acceptable time na dapat nating gawin. Hindi yung grasya na wala kang ginawa, tapos mag-isip ka na lang, tsaka na, sunod na, nadatnan ka na ngayon ng kamatayan, nawala na yung now. Pass ka na. Wala na. Yung acceptable time, hindi mo ginamit. Useless. Kaya pag sinabing grace, active ka. Now, na gumagawa sa katuwiran. Reign through righteousness. Hindi pwede na grace, tapos hindi mo yun i-connect sa righteousness. The keeping of His word. Hindi pwede na, hindi mo i-connect yan. Grace ka lang, tapos sabihin mo, hindi na kailangan yung righteousness. No need na yan. Jesus said, it is finished. Jesus, a word of God says, it is not of works, lest any man should boast. It is the gift of God, absolute gift of God. We don't need to exert, maningkamot pa, para magtuman sa iyang katuwiran. Yun ang twist ng masamang espiritu. No, it must be in line with righteousness. At wala ka na dyan sa unrighteousness. Saan papunta? Eternal life. By Jesus Christ our Lord. Because Jesus made a perfect example. Siya yung pattern natin. Siya yung tingnan natin. Looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Kaya sabi dito, huwag mong pigilan ang iyong tender mercies mula sa akin at ang iyong loving kindness at ang iyong katotohanan patuloy na mag-preserve sa akin. Kaya let the truth and loving kindness or grace preserve us. Grab the promo. Praise the Lord. Grab the promo. Para sa ganun, ma-avail pa natin yung privilege to be blessed, to be saved. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.